So good day sa inyo mga paps. So dumating na yung order natin na carburetor para sa Icon 110. So itong carburetor na to is GY6. Kaparehas lang ng Icon ng stock. Meron din siyang automatic choke. Pero single throttle lang siya. Pero okay naman, diskartehan na lang natin. So sa pagbabaklas pala ng kanang Icon, so make sure na tanggalin niyo itong gas tank cover. Meron diyan 3 tornilyo. Pag naalis niyo na 'yan, meron naman tornilyo sa ilalim na 2. So kapag natanggal nyo na yan, may 4 naman dito na 10mm na bolts. So make sure natanggalin nyo na yan. Buon nyo na yan matatanggal. Kasama na yung seat assembly tsaka compartment. So natanggal na natin mga paps. So ito yung stock manifold ng Icon. So ikakabit natin tong bago na GY6. So magandang quality naman siya sa unang tingin pa lang, parang original na talaga na Keihin. 24mm ang sukat nito sa stock. Pareho lang ng stock niya. Kaya salpak na lang talaga to sa stock manifold natin. So magandang quality niya. Class A lang siya. So try muna natin i-fit. Cable natin. So kukunin lang natin tong isa, yung nagpo-push ng cable. Hindi na to yung return. So diskartehan na lang natin. Kasya naman siguro ito. So ito yung luma. Yung stock, dalawa yung niya, holder, tsaka yung cable. So ito, pareho naman sila, same naman yung sukat nila. Kaya isasalpak na lang natin. So ayan guys, nalagay na natin. Nilak na natin. So ang problema is bitin yung yung lagayan ng manifold. So ibig sabihin, mahaba yung yung rubber na nagko-connect dun sa air filter. So kailangan natin yung bawasan para maging sakto dun. Kasi pangit naman kung tatanggalin natin itong air filter. So diskartehan na lang natin dun sa pagkabit. So nakabit pa na pala natin itong cable. Okay naman siya, fit naman siya. Kasi may adjustment naman siya eh. So ayan, maganda yung play. So yun nga Pops, nakabitan natin. Okay naman yung play ng throttle niya. So ito yung problema lang dito is magkakat tayo dito. Kasi para malagay na natin yung manifold sa head. So from this, tinanggal ko yung tornilyo. Ito yung mga tatanggalin din itong tornilyo. Para matanggal natin yung side fairings. Para makabuelo tayo pag kuha ng rubber na manifold papunta sa air filter. So ito na yung rubber. Try natin itong bawasan ng konti para makasakto dun sa So ito yung yung sa automatic choke. Ilalagay na lang natin yan ngayon. Salpak na lang yan kasi sakit lang yan. So dito tayo magkakat mga paps para sakto yun dito. Para hindi na tumama dun sa ilalim. Kasi bitin siya eh. Ay sobra pala. So ayun na nga mga paps, nalagay na natin. So ito yung okay naman yung play. Gamit lang kayo ng yung panghigpit. So ilagay na natin tong hose sa gas. Tsaka ito yung breather ng carb. So wag nyo nang galawin yan. Na yan. So ayan yung nilalagay natin dito yung gas hose. So try muna natin mga paps. Tinanggal ko muna yung rubber kasi kanina sa air filter kung gumagana, bago natin putulin or bawasan. So check muna natin kung okay. So ayan, hindi pa umaandar mga paps kasi kasi stuck yan eh. 2 weeks mahigit yan naka-stuck dito. So try natin i-kick para mandar siya, para ma-try natin yung carb kung okay na ba or natono na.
So ayan na mga paps, na-kick na natin. So okay naman yung idle niya, maganda yung play ng throttle, maganda yung response ng carb. So magbawas lang tayo dito ng ng idle konti kasi parang malakas siya eh. So pwede naman tong screw or kamay niyo mga paps kasi may hawakan naman. So ayan, napitan natin yung hinahanap nating idle. So okay na to. Maganda yung yung response niya. Maganda pala tong carb ng GY6 sa icon natin. So, di ba? Bumabalik agad yung throttle kahit wala na yung yung isang cable. So, try natin start ulit. Yun. Goods na goods. Maganda yung yung tunog niya. So mamaya natin to. Baklasin natin ulit tsaka ilagay na natin yung yung rubber ng air filter. So yun ang mga paps, yung pwesto niya ganyan. Stock to stock lang yan, wala namang ginalaw diyan. So ito yung naputol na natin dito hanggang, tapos puputulin na lang natin to dito sa gilid. Basta sakto lang yung pagkaputol para hindi masayang. So ayan, nakabit na natin mga paps. Okay na, nahigpitan ko na to yung clamp niya tsaka dun sa ilalim. Sa paghigpit niyan mga paps, sa may ilalim, gamit lang kayo ng mahabang screwdriver. Tsaka dito nyo ipadaan yung isang screwdriver para dun sa isang clamp para maabot nyo, kasi masikip kung dito pa sa loob. So ito yung vacuum hose. So make sure paps na walang butas to para mailagay sa manifold. So itong wire ng automatic choke, salpak lang to, wala naman tong iwa-wiring or basta salpak lang natin to sa stock. So ayan mga paps, ito yon, nakabit na natin, okay naman, na-organize na natin yung wires nya, wala na siyang pakalat-kalat. Okay naman yung hose, binaba ko lang para hindi tumama dun or tumaas para maipit ng compartment. So try natin ulit mga paps. So yun, one click lang, start kagad. Okay yung idle nya. Yung sa stock carb nito, okay yung idle, pero pag binirit mo, pag piniga mo yung silinyador, namamatay. Ito hindi. So ang proof talaga nun is palit carb na talaga. So ayan, maganda yung response ng carburetor. Hindi na siya umahagok. Okay na, goods na. So balik na natin yung mga kaahan natin mga paps. So ito yung pwesto niya. Wala naman, itago na lang natin yung cable na isa. So ito yung GY6. Maraming salamat sa inyo mga paps.